tayo sa panibagong aralin na kung saan ay meron ding kinalaman sa naging aralin natin kahapon. Kaya, bago tayo dumako doon, ay gawin muna natin ang ating unang activity. Hindi ko lang ginawa. Protein. Para sa ating unang gawain, pakibasa ang panuto sa sabay. Panuto. Sa pundong ito, gamit ang mga larawan sa baba, panupitan ang pagbibigay ng hugot lines. Ang bawat isa ay mag-iisip ng anumang mga konsepto na maaaring ugnay sa larawan. Okay, so sa pagkakataong ito, ito ay may thrill. Dahil marami kayong kaalaman tungkol sa mga larawan, ay palupitan kayo ng hugot line. So, anything, ano man ang inyong naiisip na mayroong kaugnayan sa larawan ay pwede ninyong sabihin. So, sa unang larawan, sino ang may nais sumagot? Ano yung nakalagay na? Ano, 2 minutes ha? Bigyan ko kayo 2 minutes para makapag-isip. Tingnan. Taas ng kamay, sino gusto sumagot sa number 1? Ano kaya sa tingin ninyo ang pinaparating ng unang larawan? Ano yan? Ano? Sino na? Sige, Carly. Ay, dito pala. Tina, ikaw. Ako pala. Marami. Sige. Inabot pero kinulang. Okay, inabot pero kinulang. Sino pa? Kahit ano dyan, lahat ng sagot ninyo ay tama. Together is done divided by 2. Sino? Ako. Sige, Levi. Itaas ang sahod, ibaba ang presyo. Tama. Ibaba ang presyo. Sige, Mark dyan. Presyong pataas, sahod pababa. Okay. So, marami na kayo na iugnay sa ating unang larawan. Dapat naman tayo sa pangalawang larawan. Sino ang may naiisip na hugot lines? Ako, madam. Ako, ma'am. Sige, baby. Urge to stress, wala na akong pera. Tama. Yun ang naisip niya hugot lines. Sino ka? Palupitan mo na. Mamaya may reward ako. Ay, reward! Sige. Hindi. 30 pesos lang. Oh, shucks. Ito ba ay kulang pala ang aking budget? Kulang ang budget. Sino pa ang merong naiisip na hugot lines? Sino pa? Maganda ang naisip na hugot lines ni Baby. Ano? Wala na ba? Wait lang. Bayaran ng pera ang na si Judy. Okay, sige. Mamaya may tanong ako dyan ha, dahil sa sinabi niya. Pangatlong larawan naman, sino ang may naiisip na hugot lines? Ano yan? dito? Ano yan? Pera. Pera yun. Lydia! Ako, Risa. Salamin. Kailan kaya dadami ang pera namin? Sino ba? Kesha? Ano Kesha? Kesha daw po. Kulang pa rin sila. Maganda yung mga naisip niyo hugot lines sa una at pangalawang larawan ha. Sa pangatlo, ano kaya ibig sabihin nito? Ano kaya? Tingnan niyo yung larawan, tingnan niyo yung pera. Ilang pera na? Ilan? Ano ko yung pagkain? 300? O ano isip niyo yung konsepto? Pero, nasaan ka na? Pero, nasaan ka na? Okay, sige. Maganda ang inyong mga hugot lines. So, base sa ating mga larawan, ngayon, sa ating... Ano? Ibigay mo yung 30 kasi wala akong Ano daw? Ano daw? Pakilakasan yung... Sino pa may naiisip dyan na hugot lines? May napili na akong isa. Ang malupet ang sagot. Sino? Ikaw? Another hand. Sino pa? Sino? Wala pa. Anong
Mga na-stress. Problema. So, sa kabuuhan, itong mga larawan na inyong nakikita ay mayroong kinalaman pa rin sa pagkonsumo. Tandaan natin na kapag sinabing pagkonsumo ay palaging involved ang Pera. Yan. So, mula sa inyong mga naging sagot naman, ano sa tingin ninyo magiging paksa ng ating talakayan ngayong araw? Sige, Tina. Ma'am, ang paksa po ng talakayan nyo ay about sa mga salik ng pagkonsumo. Tama! Ang paksa ng ating talakayan ay tungkol sa mga salik ng pagkonsumo. Tatay naman sa ating paksa, ano naman ang naiisip ninyong mga tanong or gusto ninyong malaman pagkatapos ng talakayan? Ano? Levi, Ma'am, ano po yung mga salik ng pagkusumo? Ano-ano po? ako pa. Ano-ano ang mga salik ng pagkonsumo? Salik sa pagkusumo. Ano? Isa pa. Sino pa ang may gustong malaman? Yes, Kesha. Paano nakaka-apekto ang mga salik sa pagkonsumo araw-araw? Sino pa ang may gustong malaman? Ang salik ng pagkonsumo. Yes, ano ma'am ang mga dapat isaalang-alang po ma'am sa pag-ano ma'am? Sa pagkonsumo ma'am. Mga dapat isailang-alang upang makapagpasya upang makapagpasya ng matalinong Okay, ngayon sa pagkakataon ito ay tingnan natin kung mayroong kaugnayan or kinalaman ang inyong mga tanong sa ating layunin. Pakibasa nga ang ating yes, Perlit. Layunin. Naiisa-isa ang mga salik na nakaka-apekto sa pagkonsumo na ipapaliwanag kung paano nakaka-impluwensya ang mga salik ng pagkonsumo sa isang tao. Nakakapasya ng matalinong pagdedesisyon ukol sa pagkonsumo. Okay, salamat, Doreen. So, bago tayo tuluyang magtungo sa ating talakayan ngayong umaga, ay mayroon akong inihandang gawain. Ito ay pangkatang gawain. Yan, sige. Pakibasa nga sabay-sabay ang panuto. Panuto! Panoorin at unawain ng mabuti ang video. Magtala ng mga halagang detalye tungkol sa video ipapanood sa pamamagitan ng mga prosesong tanong. Okay, so meron tayo dito, meron akong ipapanood sa inyong video at nais ko ay magtala kayo ng mahalagang impormasyon dahil meron akong ipapakita sa inyong pamprosesong tanong. At yung pamprosesong tanong na yon, ang mga sagot nun ay nakabatay sa video na ipapanood ko.
mga mag-aaral katulad ninyo. Kanina? Dito, bilang mo ng isa. Tatlo. Dalawa. Gina? Tatlo. 31. 3, 1. 1, 2, 2. Ano? Wait. Four yan? Two. One. Pakitandaan niyo yung mga numero, ano, dahil mamaya gagamitin ulit natin yan. Okay. Para sa unang pangkat, so ang inyong title ng activity ay ang video school. Napanood na. Okay, para sa unang pangkat, ilista ang mga salik sa pagkonsumo base sa video napanood sa pamamagitan ng concept map. So, gagawa kayo ng concept map. Ang magiging batayan ninyo sa paggawa ng concept map ay ang tanong na nasa itaas. Ano-ano ang mga salik ng pagkonsumo? Sino-sino ang mga pangkat isa? Magsama-sama ko na kayo dito. Then, tandaan ninyo, no? Tandaan niyo yung gagawin niyo. Para sa ikalawang pangkat naman, ito ang inyong gagawin. So, pumili ng isa hanggang 3 salik. So, sa napanood ninyo, maraming salik doon. Pumili lamang ng isa hanggang 3 salik ng pagkonsumo at ipakita sa magitan ng role play o pagsasadula ang influensya nito sa inyong pagkonsumo. Role play ang gagawin ninyo sapagkat ang tanong ay paano nakaka-influensya o nakaka-apekto ang mga salik ng pagkonsumo sa isang tao. At para naman sa ikatlong pangkat, gumawa ng maikling slogan ukol sa mga dapat isalang-alang upang makapagpasya ng matalinong pagdesisyon sa pagkonsumo. Ano ba dapat yung inyong dapat na isalang-alang para makapagpasya kayo ng matalinong pagdesisyon ukol sa inyong pagkonsumo? Para sa unang pangkat, proceed na tayo sa ating gawain. Magsama-sama ang unang pangkat. Ang gagawin ko. Okay. Ano? Okay, ito ang mga tricks na gagawin na magiging batayan sa pagpupuntos. Ano? Trick na? Wala akong group. Baby, you're Group trick ka na rin. Para sa pangalawang roleplay ha, mapili lang kayo ng isang Kasali pa ang dumagat. Slogan ng buhat. Para sa pangkatatlo, nakain naman yung sino ang representative ng pangkatatlo? Yes, okay lang. Wala pa kayo ha kapag okay na. Okay na ba? Last 30 minutes. Hindi na, huwag na. Dito na At lang. tumako na tayo sa pagtatalakay ng bawat grupo. Para sa unang pangkat, sino-sino ang unang pangkat? Proceed na kayo sa discussion ng mga gawain. Pwede na muna pag-iipat. Uno kayo sa'yo. Hindi, medyo namin ay hindi naman. Okay, nakinig na, nakinig na. Invite lang sila. Wala. Sa gym kami na.
sa community demonstration. Sige, nakinis niya tayo. Bukas na. Bukas. Good afternoon, Group 1! Kami ang pangkat isa. Ang aming tatalakayin ay ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Ang una ay ang pagbabago ng presyo. May pagkakataon na naging motibasyon ang presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Sa limitan, mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo, samantalang mababa ang pagkonsumo kapag mataas ang presyo. Kadalasan mas sinatangkilik ng mga mamimili ang produkto o serbisyo kapag mura dahil mas marami silang mabibili. Samantala, kaunti naman ang kanilang mabibili kung mataas ang presyo dito. So dito sa pagbabago ng presyo ay, syempre dito bilang tayo, isang consumer ay, bilang isang consumer ay, kapag syempre yung isang produkto o serbisyo ay mababa ang presyo, mas marami natin makukonsumo, mas marami natin mabibili. Pero kapag naman mataas yung presyo, syempre i-limit lang natin sa kung paano yung budget natin. Kita. So ito naman ay kumbaga ay nakadepende sa kita natin kung paano ang ating pagbili o ating pagkonsumo. Kung mababa lamang ang kita natin, kaunti lang yung ating pagkonsumo. Kung malaki naman ay di malaki din yung ating pagkonsumo. So, kasunod ay yung mga nasa. So, ito yung mga nasa, ito yung mga mangyayari na maaari maka-apekto sa pagkonsumo sa ating ginagawa ngayon sa Ayan, isa pa sa mga nakaka-apekto o salik sa pagkonsumo ay ang demonstration effect. At ito ay ang nagpapadala sa mga patalasta, sa mga anunsyo na kung saan patungkol sa mga produkto na kumbaga hindi naman natin kailangan pero madadala tayo and then maapektuhan yung pagkonsumo natin kasi imbes na dun sa pangunahing pangangailangan lang natin at nadala tayo dun sa anunsyo, ayan, mapapapili tayo. Yes. Ang ikalima naman po ay ang pagkakautang kung saan syempre kapag marami ang utang, syempre mas less lang yung pagkagastos kasi mas agala-alan mo mabayaran yung mga utang kasi naman doon sa mabili ka. So less ang konsumo na din po. Maraming salamat. Bigyan natin ng 5 bagsak na palakpak ang 5 bagsak. At para sa kanilang puntos, kanila naman, bibigyan ko sila ng 40 puntos dahil naipakita nila sa kanilang concept map ang salik ng pagkonsumo. Para sa organisasyon naman, bibigyan ko din sila ng 20 puntos dahil maayos ang pagkakagawa ng kanilang concept map. At para naman sa kooperasyon ng miyembro, mayroon din silang 10 puntos dahil ang lahat ng miyembro ay nagsalita at nag-cooperate. At sa malinaw at maayos na paglalahad, napansin naman natin malinaw at maayos ang paglalahad nila at mayroon din silang halimbawa. Kaya sa kabuuang puntos ay mayroon silang 100 puntos. Okay. Bago tayo sa pangalawang pangkat, role play. Magandang hapon sa mga mag-aaral. Kami ang pangkat dalawa. Hindi pong isda. Magkano pong kilo? 80 lang po. Sige po, 1 kilo po. Sige ni, maganda po ng galunod nyo. Sige po. Mga mare. Alam nyo ba? 80 lang ang kilo ng galunod ko ng kay Sherlyn. Thank you. Sinto.
Dito po nagtatapos ang aming roleplay. Para naman sa pangalawang pangkat ay meron silang 40 puntos din dahil ang kanilang napiling salit ay ang pagbabago sa presyo. Kaya nilang ipinakita yung influensya at saka nagpapadala sa anunsyo, demonstration effect. Kaya meron sila 40 puntos at sa organisasyon meron din silang 20. Kooperasyon ng miyembro, lahat ay may mga kanya-kanyang role. May ginawa sila at saka sa malinaw at maayos na paglalakad, maayos naman. Okay, sa kabang puntos, nakakuha sila na 100 puntos. Para naman sa ikatlong pangkat, proceed na kayo sa inyong pagtatalakay. Paglalahat pala. Magandang hapon sa inyo lahat. Bilang mga innovative, kami ay gumawa ng digital slogan. Ang aming digital slogan ay sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Suriin ng mabuti kalidad ng produkto. Isa-isipan sa puso upang tayo ay matuto. Wow! Digital. Yes, digital pa. Wala akong sinabi pero sila ay Yes. yes. Paper free. Paperless pala. Okay. Madaling salita ay nakita natin yung kanilang yung nilalaman talaga na ipakita nila doon kung paano ano ba na dapat alang-alang para makabuo ng magaling pagdedesisyon tungkol sa pagkonsumo. Kaya meron din sila 40 puntos at para naman sa organisasyon meron silang 20 puntos din. Sa operasyon ng miyembro, bagamat na tatlo ang inyong miyembro, ang lahat naman ay nakipag-participate. At para naman sa malinaw at maayos na paglalahad, ay saksi ako doon, kaya meron kayo isang puntos. Congratulations sa bawat grupo. Okay. Ngayong umaga ay dadako na tayo sa ating panibagong talakayan. Okay na. Okay. Ang ating paksa, okay, sa pagkakataon ito ay nais kong humira muna ng inyong attention at pandinis. Nang sa ganun ay lubos nating maunawaan ang ating paksa tungkol sa mga salik ng pagkonsumo. So at ang tampok ng ating aralin ay aalamin natin ano nga ba itong mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao at paano ito nakakaapekto o nakaka-influensya sa pang-araw-araw na pagkonsumo ng isang tao. Okay. Proceed tayo sa unang salik. Meron tayong iba't ibang salik ng pagkonsumo. Una dyan ay pagbabago sa presyo. Pangalawa, kita, mga inaasahan, pagkakautang at demonstration effect. Okay. Talakayin muna natin una ang pagbabago sa presyo. Paano ba nakaka-influensya ang pagbabago sa presyo sa isang tao? Ayan. Pakibasa nga ang unang salik. Janela. Pagbabago sa presyo, may pagkakataon na nagiging motibasyon ang presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Kalimitan, mas mataas ang pagkonsumo ng isang tao kung mababa ang presyo, samantalang mababa ang pagkonsumo kung mataas ang presyo. Kadalasan, mas tinatangkilik ng mga mamimili ang produkto kapag mura dahil mas marami silang mabibili kumpara kapag mataas ang presyo o hindi lang ang kanilang mabibili. Okay. So, itong pagbabago sa presyo, kung hindi nyo mapapansin, meron siyang dalawang impluensya sa isang tao, sa pagkonsumo ng isang tao. Yung isa ay negatibo at isa ay positibo. Positibo kapag mababa ang presyo dahil tumataas ang kakayahan ng isang tao na kumonsumo. Mas marami nilang nabibili kapag mura ang presyo. Samantala, gayon din naman kapag mataas ang presyo. Kakaunti lamang ang may afford na bumili nito. Halimbawa, si Nanay ni Babeline ay pumunta sa palengke. Meron lamang siyang budget na 200 pesos. At
pagkonsumo. Imbis na 1 kilo ang bibilhin niya, ay kalahating kilo na lamang. Dahil 100 at may tira pang 100. At para dun sa 100 na titira naman, ay bibilhin niya sa ibang sangkap. So, ganun siya nakaka-apekto sa pagkonsumo ng isang tao. Ano? Karaniwan nangyayari ito sa mga may hirap lamang. Lalo na dun sa ating mga may hirap na mga tao ay madalas tinatangkilik natin yung mga produkto na mura. Basta mayroong pakinabang. Uy, ano po yun? Okay, tapos na tayo sa unang salid kung saan nilang pagbabago ng presyo. Ngayon naman ay dumako tayo sa kita. Paano ba nakaka-apekto itong kita? Pakibasa nga ang konsepto ni Speedy. Ang kita ay nagdidikta sa paraan ng pagkonsumo ng isang tao. Ayon kay John Maynard Keynes, isang ekonomistang British, sa kanya aklat na The General Theory of Employment, Interest, and Money na inilathala noong 1936, malaki ang kaugnayan ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. Ayon sa kanya, habang lumalaki ang kita ng isang tao, kasabay nito ang pagtaas ng kanyang pagkonsumo. Samantala, sa pagbaba ng kita ay pagbaba din ng kakayahan ng kumukonsumo. So kung napapansin ninyo, ay ganun din yung konsepto niya sa pagbabago ng presyo. Ano? Kung makikita natin sa pagbabago ng presyo, tumataas ang kakayahan ng isang tao na kumusumo kapag mababa ang presyo. Samantala sa kita, ay meron itong kaugnayan sa kita ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay meron lamang kita na 500 kada papalagay na 1,000, 1,000. So paano niya yung pagkakasyahin? Yung 1,000 na yun ay babadgetin niya sa mga pangunahing pangangailangan niya. At maaaring hindi na niya masuplayan yung kanyang kagustuhan. Dahil meron lamang siyang 1,000 kita. Kumpara kapag mayaman ang isang tao, nasusuplayan niya yung kanyang pangunahing pangangailangan at the same time ay nabibili niya pa yung mga gusto niya or mga wants niya. Kaya nga sabi ni John Maynard Keynes, ayon sa kanya, habang lumalaki ang kita ng isang tao, kasabay nito din ang pagtaas ng kanyang pagkonsumo. Samantala, sa pagbaba ng kita ay sa pagbaba rin sa kakayahan na kumonsumo. So, very simple lang yung konsepto. Talagang maunawaan natin siya. Basta tandaan lang natin na sa pagbaba ang kita ng isang tao, mababa din ang level ng kanyang pagkonsumo. Samantala, kapag mataas ang kita ng isang tao, mataas din ang level ng kanyang pagkonsumo. Next naman ay ang mga inaasahan. Paano naman nakaka-apekto itong mga inaasahan sa pagkonsumo? At ano ito? Ano ang mga halimbawa ng mga inaasahan? Hindi ko na babasahin. Sa mga inaasahan, marami tayong iba't ibang sitwasyon. Marami tayong senaryo. So katulad nung pinakita na kanina ng pangkat 2, halimbawa sa susunod na buwan ay mayroong sabi sa anunsyo, mayroon kasing kinalaman, kung ano yung nababalitaan nila. Kung hari ay, sa susunod na buwan ay magkakaroon ng kakulangan sa supply ng bigas. So, sa kasalukuyang panahon ay maapektuhan yung pagkonsumo ng isang tao dahil maghahanda syempre sila. Dahil magkakaroon ng kakulangan. At nangyari ito sa atin noong panahon ng pandemic. Di bagat nagkaroon ng kakapusan pagdating sa produkto ng mga medicine, sa mga gamot. Yes, sa face mask. Dahil nga, ang sitwasyon ay malaki ang epekto niya sa katausan. Yes. At halimbawa din, kapag sinanay mo ay mayroong birthday ng iyong kapatid sa sunod na araw o sa sunod na linggo, maaaring maapektuhan din yung kanyang pagkonsumo. Halimbawa, bibili siya yung budget niya ay babudgetin niya yun talaga ng matalino dahil meron siya yung marahil yung kalahati ng kita mo i-save niya para dun sa birthday party ng iyong kapatid. So yun lang yung mga inaasahan. So tapos na tayo sa tatlong salid, pagbabago ng presyo, kita at mga inaasahan. Ngayon naman ay ang pagkakautang or sa simpleng salita ay ang utang. Paano ba nakaka-apekto ang utang sa pagkonsumo ng isang tao? Tama yung sinabi ni Mark Jan kanina, kapag maraming utang ang isang tao ay talaga naman
nagiging alarma. Alarma siya kung hindi siya tingnan niyo sa hanggang larawan, nasakit yung ulo niya, paano niya pagbabudget yung pera niya ngayon, kung aaunahin niya ay yung, meron siyang katulad ng mga nanay natin, sino sa inyo ang may mga nanay kasali sa card bag? Yan, linggo-linggo may nahulugan dahil wala kang utang. Dahil na kung may utang, malaki ang bayaran mo. So, nakaka-apit yun kasi nga, imbes na ang imbes na itong budget na ito, ipanglaan mo na sa bigas, for example, ay ilalaan mo pa siya dun sa utang mo. Dahil hindi ka na makautang kapag hindi ka nagbayad. Diba? Okay. So, next naman ay ang demonstration effect. Ano naman itong demonstration effect na ito? At paano siya nakaka-influence sa isang tao? Pakibasa nga. Shirley. Demonstration effect. Madaling ma-influensyahan ng tao ng mga anunsyo sa radyo, telebisyon, pahayagan at maging sa internet at iba pang social media applications tulad ng mga online shopping. Nang dahil sa mga ito, maaaring gayahin ng mga tao ang kanilang nakikita at sa pamamagitan nito, nataas ang pagkonsumo ng isang tao. Ang salik na ito ay mayroong hindi magandang epekto sa pagkonsumo ng isang tao, partikular na sa mga kabataan. Okay. So, mag-focus tayo dito. Ang salit na ito ay mayroong hindi magandang epekto sa pagkonsumo ng isang tao, particular sa mga kabataan. Since kayo ay mga mag-aaral, sino sa inyo na-influensyahan ng mga shopping? Yan. Okay. Kapag may nakita kayong isang product, kunyari ay sale ngayon ito, kahit walang pera yan, abilihin niya. Sino sa inyo ang mahilig magtangkilik ng mga hukay-hukay dyan? Easy gardening. So, dahil sa nakikita natin, dahil sa common dito ay dahil sa ating mga social media devices na mayroong internet connection, ay nakaka-influensya ito sa atin. Madali tayong madala, lalo na sa mga kabataan, nadadala tayo ng mga anunsyo at maaari natin gayahin kung ano yung nakikita natin. So, ito ay dapat ay, ang aral dito, bilang isang kabataan ay dapat ay maging aware tayo. Ayan. Okay. So, tapos na ang ating talakayan tungkol sa mga salik ng paggusto at upang masuri ko na kayo kung talagang kayo ay nakinig at mayroon kayong napulot na kaalaman sa ating talakayan ay magkakaroon muli tayo ng pangkatang gawain. Magsama-sama ulit ang mga unang pangkat, pangalawang pangkat at pangatlo. Yung kanina din, same group. Group 2. Okay. Para sa unang pangkat, ito ang inyo, ang pamagat ng inyong activity ay punto per punto. Panuto, basahin nga ng unang pangkat. Ipakita sa pamamagitan ng debate o balagtasan alin ang mga nakakapagpagyan na salin sa pagkonsumo. presyo, brand, o kalidad. Okay, so kayo na ang bahala na. Para naman sa pangalawang pangkat, ay ang pamagat ng inyong activity ay knock-knock portion. Basahin na ng malakas ang panuto. Sige, Hilary. Knock-knock portion, ikalawang pangkat, panuto. Isipan ng awit ang mga salitang mayroong kinalaman sa mga salin ng Okay. So, naunawaan ba ng pangalawang pangkat ang kanilang gagawin? Sino ang mga pangalawang pangkat dyan? Kanina. Naunawaan nyo ba? So, dito ay tugtungan nito. Sa pamagitan ng awit. Halimbawa, papalitan nyo. Mari kayo mag-isip ng mga liriko ng kanta dahil papalitan nyo gamit itong mga salita na ito na may kinalaman sa pagsusuko. Halimbawa, sa pagkakautang, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Dahil sa pagkakautang, kung hindi makatulog, di rin makakait. Okay, ganun ang konsepto na inyong gagawin. Para naman sa ikatlong pangkat, ito ang title ng inyong activity. Express ideas. So, panuto magkakaroon ng pag-uulat sa mga pamprosesong tanong na kabase sa senaryong ibibigay ko. So, ito ang senaryo para sa pangatlong pangkat. Kayo yan. Meron diyang ang tanong at tapos. Okay.
Okay, sige. Masama-sama na ang bawat report simula ng inyong gawa. Uy, gusto din. Nagkakautang. Para sila mga... Ganun na lang ang gawin ko. Hindi na kami ano, meron na kami. O sige. Proceed na tayo sa ano, sa... So, kami ng pagkakaroon. Mahalaga naman. Brand, dahil siyempre kapag brand, and we are looking for the quality. Sa amin naman ay feeling kahit mababa yung presyo, kahit cheap siya, pero nandun yung quality. Yan, kagaya na lang ng gawang Marikina, di ba? Sa aming, ang daming brand na itinasabi na, ito mga ganyan. Pero kapag sinabing gawang Marikina, kahit medyo mababa yung presyo compared sa mga brand, mas natangkilig pa rin ng iba, hinahanap na, gawang Marikina ba to? Ganyan eh. Yun yung hinabili nila. Yun naman, So, para sa unang pangkat, para sa nilalaman, meron silang 40 meron silang 20 at sa Kooperasyon ng Milagro, meron silang 20 at sa Marina tayo sa paglalakad, meron silang 30 at sa Kabuang Pantosa, meron silang 100. Okay, proceed naman tayo sa pangatlong pangkat. Sino-sino ang Ayan, ang aming gawain ay talakayan. So, express ideas. Ano yung unang tanong? Ang unang tanong sa amin ay, Diyan yung papel namin. So, ang tanong dito ay ano ang maaaring maging epekto sa pagkonsumo ni Juan kung bibilhin niya ang cellphone na ito? ang unang sagot ay syempre magigipit siya kung unahin niya ang kanyang kagustuhan. Ano ang mga bagay na kailangan sa isa ng alam ni Juan bago niya bilhin ang Oppo na cellphone? Yung pangangailangan niya. At pangatlo, paano niya maaaring gamitin ang kanyang kita ng matalino para matugunan ang kanyang mga pangangailangan at Proper budgeting at knowing priorities. Maraming okay. So, para sa ikatlong pangkat, maayos nilang nailahat yung mga sagot sa pang-prosesong tanong. Kaya meron din silang kabuuang puntos na 100 puntos. Okay. At upang sa pagkakataong ito, upang masuri ang inyong kaalaman tungkol sa ating naging aralin, ay ano-ano nga muli ang pangunahing salik ng pagkonsumo? David, nagbigay ka ng isa? Kita. Charlene, nagbigay ka ng isa? Pagbabago ng presyo. Yes, Marian? Demonstration effect. Yes, Mark Jan. Pagkakautang ko. Yes, Mariela. Mga inaasa. Sige. Maaari mo bang ulitin ang limang salik ng pagkonsumo? Sino? Gina Lee. Ang limang salik po ng pagkonsumo ay kita, pagkakautang, demonstration effect, mga inaasahan at pagkakautang. So, bilang isang mag-aral, nais ko ay magbigay kayo ng isang halimbawa. Magbigay ka ng isang halimbawa at anong salik ng pagkonsumo ang karaniwang nakaka-apekto sa iyo. Sige, Vivi. Pagbabago ng presyo. So, di ba tayo mas tatangkiling natin yung online kasi mas mababa lalo kapag sale yung mga yung mga product. Pag mas sale siya, pag mas mababa yung presyo niya, meaning mas napapabili tayo, naiinganyo tayong bumili. O sino pa? Sino pa ang may karanasan dyan? Sige, Mariela. Anong salik yon at maaari mo bang isalaysay sa amin kung ano at paano ito nakakalimutan sa iyo? Ayan, sa akin naman is demonstration effect. Hindi naman natin pagkakailanan. Halos lahat naman tayo is naiinganyo kung halimbawa sa mga pinopost na sa Facebook, sa TikTok, kasi karamihan yun yung ginagamit sa atin. Kumbaga, nakaka-apekto yun kasi nakita natin mas maganda yung kunwari maganda yung quality. Tapos kahit wala ka ng pera, dahil nagandahan ka nga dun sa product na yun, pipilihin mo na kung saan parang naapektuhan na yung yung allowance mo sa isang week, lalo na pinag-afford. Mahusay ang sagot ni Mariela. So, bilang isang mag-aral, lalaman ninyo ang tungkol sa mga salik ng pagkonsumo. Ngayon, paano naman natin maaaring gamitin ang ating napulot na kaalaman tungkol sa mga salik
pagdidesisyon ukol sa ating pang-araw-araw na pag-uso. Sige nga, Kesha, ano yung dapat pwedeng mag-isaalang-alang para makabuo or makapagbasya ng matalinong pag-iisip? Ay yung pagsunod sa budget. Siyempre, pag nasunod ka sa budget, talagang mabibili mo yung pangangailangan mo at masununahin mo yun. Oo. So tama yun. Sabi ni Kesha ay palagi nating sundin yung ating budget. So bilang isang mag-aaral, bilang kabataan, ay huwag dapat tayo magpadala sa mga